Nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport sa Manila, ang aking unang hakbang sa lupa ng Pilipinas, ako ay natigilan. Ang paligid ay puno ng ingay. Mga tao na umiiyak, naghahagkan, at nagpapahayag ng damdamin na parang walang bukas. Isang matandang lalaki ang nakita ko. Hawak ang isang malaking kahon na puno ng mga bagay. Balikbayan box. Sabi nila, siya ay umiiyak habang yakap ang kanyang asawa at anak. Isang malaking palabas lang. Bulalas ko sa aking isip. Ngunit sa katotohanan, lumabas ito ng malakas. Ako. Si Ilchi. Emily Harrington. Isang British anthropologist mula sa London. Ay dumating na may puno ng pagkadismaya. Bakit? Dahil sa aking buhay sa England. Lahat ay kontrolado. Walang drama. Ngunit dito, parang lahat ay sobrang emosyonal. Natulala ako sa bigat ng bawat balikbayan box. Hindi ko naiintindihan. Ano ang nasa loob na nagpapabigat ng ganito? Mga damit? Mga laruan? O mas malalim pa? Ang tanong na iyon ay nagpaikot sa aking isip. Ano ang nangyari sa akin dito sa Pilipinas na nagpabago sa lahat ng aking paniniwala? Kumusta po sa inyong lahat? Ako si UC. Emily Harrington. Isang antropologo mula sa England. Ngayon, gusto kong ikwento sa inyo ang isang paglalakbay na lubos na nagbago sa aking buhay. Ito ay kwento tungkol sa kung paano ang Pilipinas, ang pinakadakilang bansa sa mundo, ay nagwasak sa lahat ng aking mga maling akala tungkol sa inyong kultura, sa inyong mga tao, at sa inyong sistema ng pagmamahal sa pamilya. Dati, ako ay puno ng pagkadismaya at pagka-prejudice. Ngayon, ako ay puno ng paghanga at paggalang. Simulan natin ang kwento. Sa London, ang aking buhay ay parang isang malamig na gabi. Ako ay 45 taong gulang. Isang respetadong antropologo sa isang sikat na unibersidad. Ngunit sa likod ng aking mga lektura at mga papel, ako ay nasa gitna ng krisis. Ang aking asawa, si Richard, ay umalis sa akin 2 taon na ang nakalipas. Isang biglaang diborsyo na nag-iwan sa akin ng sakit sa dibdib. Keep calm and carry on. Iyan ang mantra ng mga British tulad ko. Walang oras para sa luha. Walang puwang para sa drama. Sa trabaho, ang aking huling pananaliksik tungkol sa emosyon sa kultura ng Europa ay nabigo. Pinuna ako ng mga kritiko na kulang sa lalim. Na parang ako ay hindi nakakaunawa sa totoong damdamin ng tao. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang isang alok mula sa unibersidad. Isang field research sa Pilipinas tungkol sa emosyonal na pagpapahayag sa migrasyon ng mga manggagawa. Overseas Filipino Workers. OFGA. Ang tawag nila. Ako ay nagdalawang isip. Bakit sa Pilipinas? Sa aking isip, ito ay isang bansang puno ng kahirapan. Natural na sakuna. At sobrang kaguluhan. Mula sa balita sa Kidis. Nakikita ko ang mga baha, lindol, at mga tao na parang laging nasa krisis. Underdeveloped. Sabi ko sa sarili ko. Chaotic at unsafe. Ngunit wala akong pagpipilian. Ito ang huling pagkakataon ko upang iligtas ang aking karera. Kaya, nag-empake ako ng aking mga notebook, recorder, at isang malaking bagahe ng pagka-prejudice. Lumipad ako patungong Manila. Puno ng pag-aalinlangan. Pagdating ko sa airport, ang init ay sumalubong sa akin na parang yakap na hindi ko inaasahan. Ang hangin ay mainit at halumigmig. Iba sa malamig na simoy ng London. Habang naglalakad ako sa arrival area, ang aking mga mata ay lumaki sa nakita ko. Mga pamilya na naghihintay. Hawak ang mga karatula na may pangalan. Ngunit higit pa roon,
Ang mga scene ng paghihinayang. Mga beauty na bumabalik mula sa abroad. Hawak ang kanilang malalaking kahon ang balikbayan boxes. Isang ina ang nakita ko. Umiiyak habang yakap ang kanyang anak. Anak, pasensya na kung wala ako sa kaarawan mo. Sabi niya. Ang bata ay umiiyak din. Sa aking isip. Bakit ganito? Bakit hindi nila kontrolin ang damdamin? Ako ay lumapit sa isang counter para sa taxi. Ang empleyado ay ngumiti ng malaki. Welcome to the Philippines. Ma'am. Kamusta ang flight mo? Ang kanyang kabaitan ay nakakagulat. Sa England, ang mga ganitong interaksyon ay maikli at walang emosyon. Dito, parang lahat ay kaibigan mo na. Ngunit sa halip na pahalagahan iyon, ako ay nairita. Too friendly. Sabi ko sa sarili ko. Parang hindi totoo. Habang nasa taxi patungo sa hotel ko sa Makati. Ang lungsod ay nagbukas sa harap ko. Mga matataas na gusali. Tulad ng sa London. Ngunit halo-halo sa mga jeepney na makulay at maingay. Ketski. Sabi nila. Ang trapiko ay kakilakilabot. Mga kotse na nagsisiksikan. Mga tao na tumatawid kahit saan. Chaotic. Iniisip ko ulit. Ngunit sa gitna ng trapiko, nakita ko ang isang maliit na bagay na nagpaikot sa aking isip. Isang driver ng jeepney ang tumigil upang tulungan ang isang matandang babae na makatawid. Hindi niya ito kilala. Ngunit ginawa niya ito ng may ngiti. Bayanihan. Narinig kong sabi ng taxi driver ko. Ano iyon? Tanong ko. Tulong-tulong. Ma'am. Iyan ang Pilipino. Ako ay natigilan. Sa England, bihira ang ganitong tulong sa estranghero. Ito ba ang unang crack sa aking prejudice? Ngunit mabilis kong inalis iyon sa isip ko. Coincidence lang. Sabi ko. Sa hotel. Isang modernong gusali sa Makati. Ako ay nagpahinga. Ngunit hindi ako makatulog. Ang ingay mula sa kalye ay patuloy na nagpapaalala sa akin na ako ay nasa ibang mundo. Kinabukasan. Nagsimula ang aking research. Nakipagkita ako kay Pedro Ramirez. Isang lokal na researcher sa Universidad sa Quezon City. Siya ay 35 taong gulang. Matalino at profesional. Chay. Harrington. Welcome. Gusto mo ba ng kape? Meron kaming barako. Ang pinakamasarap sa mundo. Ang kanyang entusyasmo ay nakakahawa. Ngunit ako ay nanatiling malamig. Salamat. Pero diretso na tayo sa trabaho. Sabi ko. Si Pedro ay nagbigay ng overview tungkol sa Duvi. Mahigit 1 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa abroad. Ma'am. Sila ang heroes ng ekonomiya namin. Ako ay nagduda. Heroes? Hindi ba sila nagdurusa lang sa kahirapan? Tanong ko. Puno ng prejudice. Si Pedro ay ngumiti lang. Halika. Ipapakita ko sa iyo ang totoong kwento. Una naming binisita ang isang opisina ng OWA. Ang Overseas Workers Welfare Administration. Ito ay isang ahensya ng gobyerno na tumutulong sa mga Buthi. Ako ay nagulat sa kanilang sistema. Moderno. Epektibo. At puno ng suporta. May counseling. Financial aid. At kahit legal assistance. Sa England, ang aming welfare system ay bureaucratic at malamig. Dito, parang pamilya ang trato. Isang empleyado ang nagkwento. Kami ay laging handa para sa aming mga kababayan. Ang salitang kababayan kapwa Pilipino ay nagpaikot sa aking isip. Sa aking bansa, wala kaming ganitong pakiramdam ng pagkakaisa. Ito ba ang unang shock? Ngunit ako ay nanatiling skeptical. Siguro show lang ito para sa bisita.
Iniisip ko. Pagkatapos, pumunta kami sa isang komunidad sa Quezon City, kung saan maraming pamilya ng Billy. Nakilala ko si Maria Santos, isang guro na 45 taong gulang. Ang kanyang asawa, si Juan de la Cruz, ay isang buffet sa Dubai. Halika, kain muna tayo, sabi niya nang may malaking ngiti. Ang mesa ay puno ng pagkain, adobo, sinigang, at lechon. Ang lasa ay hindi ko makalimutan, masarap. Puno ng pampalasa. Iba sa bland na pagkain sa England. Habang kumakain, nagkwento si Maria. Si Juan ay 2 taon nang wala dito. Pero ang kanyang padala ay nagbibigay buhay sa amin. Ako ay nagtanong, hindi ba mahirap ang paghihiwalay? Siya ay tumango. Ngunit may liwanag sa mata. Mahirap. Pero ang pagmamahal namin ay mas malakas. Iyan ang Pilipino resilient. Ang salitang resilient ay nag-echo sa akin. Sa aking buhay, ako ay hindi resilient. Ako ay nasira sa diborsyo ko. Habang naglalakad kami sa barangay, nakita ko ang mga bata na naglalaro. Isa sa kanila ay si Ana. Ang isa 0 taong gulang na anak ni Maria. Siya ay masayahin. Ngunit may lungkot sa mata. Mismo ba ang tatay mo? Tanong ko. Opo. Pero alam ko na para sa amin siya nagtatrabaho. Ang kanyang katapangan ay nakakagulat. Sa England, ang mga bata ay protektado mula sa hirap. Ngunit dito, sila ay bahagi nito at lumalakas. Ito ay unang beses na naramdaman ko ang isang maliit na inggit. Bakit ang mga Pilipino ay kayang ipahayag ang damdamin ng ganito? Ako, sa aking kultura, ay laging nagtatago. Sa gabi, sa hotel, ako ay nag-isip. Ang aking prejudice ay nagsisimulang mag-crack. Ngunit hindi pa ganap. Kinabukasan, bumalik kami sa airport upang obserbahan ang mga buffet na umuuwi. Doon, ang mga scene ay mas matindi. Mga pamilya na naghihintay. Mga luha na dumadaloy. Isang buffet ang nakita ko. Hawak ang kanyang balikbayan box. Ito ay malaki. Mabigat. Puno ng mga bagay. Ano ang nasa loob? Tanong ko kay Pedro. Mga regalo. Ma'am. Mga bagay na hindi mabibili ng pera pagmamahal. Ako ay tumawa ng mahina. Pagmamahal? Parang exaggeration. Ngunit sa loob ko, may kurot. Ang aking sariling pamilya sa England ay malamig. Walang ganitong expression. Habang nag-observe, nakita ko si Juan de la Cruz, ang asawa ni Maria. Siya ay dumating mula sa Dubai. Hawak ang kanyang box. Ang pamilya ay tumakbo sa kanya. Yakap at halik. Luha sa lahat. Ako ay natigilan. Bakit ganito kadalas ang drama? Bulong ko. Si Pedro ay sumagot. Hindi drama. Ma'am. Ito ay totoong buhay. Ang Pilipinas ay may pinakamalakas na family bonds sa mundo. Ako ay nagduda pa rin. Ngunit ang seeds ng pagbabago ay nagsisimula ng tumubo. Sa mga susunod na araw, mas lalalim ang aking karanasan. Sa isang pagkakataon, inimbitahan ako ni Maria sa kanilang bahay para sa isang family gathering. Ito ay isang simpleng salu-salo. Ngunit puno ng saya. Mga kamag-anak na nagkukwentuhan. Nagkakantahan. Karaoke. Sabi nila, ako ay sumali ng hesitant. Ang aking boses ay hindi maganda. Ngunit sila ay nagpalakpakan. Magaling ka. Ma'am. Sabi nila. Sa England, ang ganitong openness ay bihira. Ako ay nagsimulang magtanong tungkol sa kanilang buhay.
Si Juan ay nagkwento tungkol sa kanyang trabaho sa Dubai. Mahirap. Maam. Init. Hirap. Homesick. Pero para sa pamilya ko, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ito ay unang shock ampersand away para sa akin ang kanilang sacrifice ay hindi weakness, kundi strength. Habang nagpapatuloy ang gabi, nakita ko ang isang maliit na altar sa bahay. Mga larawan ng pamilya, kandila, at dasal. Religion is strong here. Sabi ko. Si Maria ay tumango. Ang pananampalataya namin ay nagbibigay lakas. Sa Pilipinas, ang Diyos at pamilya ay iisa. Ako, na agnostiko, ay natigilan. Sa aking bansa, ang religion ay private at minsan ignored. Dito, ito ay buhay. Ang gabing iyon ay nag-iwan sa akin ang tanong, bakit ang Pilipinas ay parang perpekto sa paghahalo ng tradisyon at moderno? Kinabukasan, si Pedro ay nagdala sa akin sa Intramuros, ang makasaysayang lugar sa Manila. Doon, ang mga lumang simbahan at fort ay nagpapaalala ng rich history. Ang Pilipinas ay may pinakamayamang kultura. Maam. Mula Spanish hanggang American. Pero nanatili ang aming diwa. Ako ay naglakad. Nararamdaman ang kapayapaan. Sa gitna ng lungsod, may parke kung saan mga pamilya ang nagpipiknik. Walang gulo. Puno ng harmony. Ito ay contrast sa aking prejudice ng chaos. Sa pagpapatuloy ng aking research, nakikipag-usap ako sa maraming booth. Isa sa kanila ay isang nurse mula sa Saudi. Miss ko ang Pilipinas. Pero ang padala ko ay nagpapabuti sa buhay namin. Ang kanilang stories ay pare-pareho, sacrifice, love, resilience. Ako ay nagsimulang magduda sa aking sarili. Bakit ako, na mailahat sa England, ay mas malungkot kaysa sa kanila? Sa mga sumunod na araw, ang aking pananaliksik ay nagpatuloy. Si Pedro ay naging gabay ko sa iba't ibang lugar sa Manila. Pumunta kami sa isang sentro ng OWA kung saan nagbibigay sila ng training sa mga buffy bago umalis. Ako ay nagulat sa kanilang profesionalismo. May mga klase tungkol sa financial management, mental health, at kahit legal rights abroad. Ito ang paraan namin upang protektahan ang aming mga bayani. Sabi ng isang trainer. Bayani. Sa aking isip, ang mga manggagawa abroad sa England ay hindi tinatawag na bayani. Sila ay simpleng trabahante. Ngunit dito, ang sistema ng gobyerno ay parang pamilya na nag-aalaga. May hotline para sa emergencies. Scholarship para sa mga anak ng buvy. At kahit repatriation assistance. Sa England, ang aming immigration system ay puno ng bureaucracy at walang ganitong init. Ito ay isa pang maliit na surprise na nagpaikot sa aking prejudice. Bakit ganito ka-epektibo ang sistema ninyo? Tanong ko kay Pedro. Siya ay tumawa ng mahina. Dahil sa Pilipinas, ang tao ay una. Hindi lang pera o papeles. Habang naglalakad kami sa mga kalye ng Quezon City, nakikita ko ang totoong buhay ng mga Pilipino. Mga tindahan na puno ng makukulay na bagay. Mga street food vendor na nag-aalok ng kwek-kwek at isaw. Ako ay nagdalawang isip na tikman. Iniisip na unsafe ito. Ngunit si Pedro ay nag-insist. Subukan mo. Maam. Ang pinakamasarap sa mundo. Ang lasa ay nakakagulat maanghang. Masarap. Puno ng buhay. Sa England, ang pagkain ay predictable at walang adventure. Dito, bawat kagat ay kwento. Habang kumakain, nagkwento si Pedro tungkol sa kanyang sariling pamilya. Ang nanay ko ay dating buvi sa Hong Kong. Siya ang nagpaaral sa akin.
Kaya ako ngayon ay researcher. Ang kanyang kwento ay personal. Puno ng emosyon. Ako ay naramdaman ang isang kurot sa dibdib. Sa aking buhay, ang aking ina ay malayo emotionally. Bagaman pisikal na malapit. Bakit ang mga Pilipino ay kayang panatilihin ang closeness kahit sa distansya? Isang araw, nagpunta kami sa isang event sa isang mall sa Makati. Ito ay isang welcome home party para sa mga umuuwing booth. Ang lugar ay puno ng musika, sayawan, at pagkain. Mga band na tumutugtog ng SA original Filipino music. Ako ay natigilan sa kanilang enerhiya. Sa gitna ng crowd, nakita ko ang mga pamilya na nagdiriwang. Isang VC ang nagsalita sa stage. Salamat sa Pilipinas. Ang pinakamagandang bansa sa mundo. Dito, ang pamilya ay walang hanggan. Ang audience ay nagpalakpakan ng malakas. Ako ay nakaupo sa likod. Iniisip na ito ay sobrang dramatic. Ngunit sa loob ko, may inggit. Sa England, ang mga ganitong events ay rare at walang ganitong passion. Ito ba ang simula ng aking pagbabago? Ngunit ako ay nanatiling matigas. Cultural exaggeration. Bulong ko. Sa gabi, bumalik ako sa hotel at nagbasa ng aking notes. Ang aking prejudice ay malalim, iniisip ko na ang Pilipinas ay underdeveloped dahil sa kahirapan at sakuna. Ngunit ang nakikita ko ay ibang-iba. Mga modernong mall tulad ng SNO Ayala. Mas malaki at mas buhay kaysa sa London. Mga hospital na high-tech. Tulad ng Makati Medical Center. At ang mga tao laging humingiti. Laging handang tumulong. Isang beses, nawala ang aking wallet sa taxi. Ako ay nagpanik. Ngunit ang driver ay bumalik at ibinalik ito ng walang kapalit. Honesty is key. Ma'am, sabi niya. Sa England, ito ay bihira. Ang ganitong maliit na aksyon ay nagpaikot sa aking isip. Bakit ang Pilipinas, na iniisip kong chaotic, ay puno ng ganitong kabaitan? Kinabukasan, nagpunta kami sa isang barangay hall kung saan may community program para sa pamilya ng Bith. Doon, nakilala ko ang higit pang tao. Isang ina na nagkwento. Ang asawa ko ay sa Singapore. Miss namin siya. Pero ang video calls at padala ay nagbibigay saya. Sila ay nag-organisa ng support groups, kung saan nagbabahagi ng kwento at tulong. Ang konsepto ng pakikisama, ang pagiging isa sa grupo ay bago sa akin. Sa aking kultura, ang independence ay hari. Dito, ang community ay buhay. Ako ay sumali sa isang session. Hesitant. Ngunit ang kanilang openness ay nakakaengganyo. Ano ang kwento mo? Ma'am. Tanong ng isa. Ako ay nagdalawang isip. Ngunit nagkwento tungkol sa aking diborsyo. Sila ay nakikinig ng walang judgment. Nag-aalok ng payo at yakap. Yakap. Sa England, hindi kami nagyayakap sa estranghero. Ito ay unang beses na naramdaman ko ang totoong connection. Habang nagpapatuloy ang aking stay, nagsimulang magbago ang aking routine. Sa umaga, kumakain ako ng pandesal at kape barako, na mas masarap kaysa sa English breakfast. Sa hapon, naglalakad sa mga parke tulad ng Luneta, kung saan ang kasaysayan at kalikasan ay magkahalo. Nakikita ko ang mga pamilya na nagpipiknik. Mga bata na tumatakbo. Walang stress. Puno ng saya. Sa England, ang mga parke ay tahimik at solitary. Dito, ito ay buhay na buhay. Isang araw, sumali ako sa isang fiesta sa isang maliit na barangay. Ang lechon, bibingka, at puto lahat ay masarap. Ang sayawan sa kalye. Ang musika. Ako ay sumayaw ng awkward.
Ngunit sila ay nag-encourage. Go! Ma'am! Enjoy! Ito ay liberating. Ang aking prejudice tungkol sa underdeveloped ay nagsisimulang maglaho. Bakit ang Pilipinas ay parang perpekto sa paghahalo ng simple joys at modern life? Ngunit hindi lahat ay madali. May mga araw na nakikita ko ang kahirapan mga squatter areas. Mga bata sa kalye. Ito ay nagpapaalala sa aking prejudice. Si Chaotic. Iniisip ko. Ngunit si Pedro ay nag-explain. May problema kami. Pero ang aming spirit ay walang katulad. Sa gitna ng hirap, kami ay tumatawa at tumutulong. Isang beses, nakita namin ang isang baha dahil sa ulan. Ako ay natakot. Ngunit ang komunidad ay nagbayanihan nagdadala ng pagkain. Naglilinis. Ang gobyerno ay mabilis na tumugon ng may relief goods. Sa England, ang floods ay nagdudulot ng chaos ng mas matagal. Dito, ang resilience ay nakakamangha. Ito ay isa pang seed ng conflict sa aking isip. Sa pagtatapos ng unang linggo, ako ay nag-journal. Ang aking notes ay puno ng contradictions. Ang Pilipinas na iniisip kong unsafe ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng security sa pamamagitan ng mga tao. Ang chaotic na lungsod ay puno ng order sa kultura. Ang emosyonal na mga tao ay mas malakas kaysa sa aming control demeanor. Ngunit ako ay nanatiling may doubt. Siguro temporary lang ito. Sabi ko sa sarili ko. Ngunit sa loob, ang seeds ng pagbabago ay nagsisimula ng sumibol. Ang susunod na mga araw ay magdadala ng mas malalaking surprises. Isang gabi, inimbitahan ako ni Maria sa kanilang bahay muli. Si Juan ay nandoon pa rin, enjoying ang kanyang short vacation. Nagkwento siya tungkol sa buhay sa Dubai. Mainit doon. Ma'am, walang pamilya. Pero ang thought ng balikbayan box ay nagbibigay lakas. Nagtanong ako. Ano ang laman nito? Siya ay ngumiti. Mga chocolate. Damit. Laruan para kay Ana. Pero higit pa roon. Ito ay simbolo ng pag-ibig. Ako ay nagduda pa rin. Hindi ba mabigat? Bakit hindi padalhan na lang ng pera? Siya ay tumawa. Pera ay madali. Pero ang box ay personal. Ito ay hug na nakabalot. Ang kanyang salita ay nagpaikot sa aking isip. Sa aking diborsyo, ang aking asawa ay nagbigay ng pera. Ngunit walang personal touch. Ito ba ang dahilan kung bakit ako malungkot? Habang nag-uusap, si Ana ay lumapit. Hawak ang isang drawing. Para sa iyo, Tita Emily. Ito ay drawing ng isang pamilya sa ilalim ng araw. Salamat. Sabi ko. Touched. Ang bata ay nagbigay ng yakap. Yakap muli. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init na hindi ko naranasan sa matagal na panahon. Ang pamilyang ito, bagaman hiwalay ng distansya, ay mas malapit kaysa sa aking sariling pamilya sa England. Ito ay unang crack sa aking emotional wall. Kinabukasan, nagpunta kami sa isang museum sa Intramuros. Doon, ang kasaysayan ng Pilipinas ay buhay. Mga kwento ng revolusyon, ng bayanihan laban sa kolonyalismo. Ang aming mga bayani tulad ni Rizal ay nagbigay buhay para sa kalayaan. Sabi ni Pedro, ako ay nag-isip tungkol sa aming British history puno ng empire. Ngunit walang ganitong passion para sa pamilya at komunidad. Ang Pilipinas, bagaman may scars mula sa history, ay lumabas na mas malakas, mas united. Ito ay nakaka-inspire. Sa pagpapatuloy, nakikipag-usap ako sa higit pang beauty. Isa ay isang teacher sa Japan. Miss ko ang fiestas. Ang pamilya. Pero ang Pilipinas ay laging sa puso ko.
Ang kanilang loyalty sa bansa ay nakakagulat. Sa England, marami ang nagrereklamo tungkol sa gobyerno. Dito, bagaman may problema, ang pagmamahal ay walang kondisyon. Ito ay nagpaalala sa akin ng aking sariling disillusionment sa Britain ang Brexit. Ang Cold Society. Sa huli ng linggong iyon, ako ay naglakad mag-isa sa baybayin ng Manila Bay. Ang sunset ay maganda, orange at pink. Mga tao na nagjo-jogging. Mga magkasintahan na naglalakad. Walang gulo. Puno ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, ang aking prejudice ay nagsimulang maglaho ng dahan-dahan. Ngunit hindi pa ganap. Ang totoong conflict ay darating pa. Sa mga sumunod na linggo, ang aking pananaliksik ay nagsimulang maging mas malalim. Ako ay nagsimulang makaramdam ng isang kakaibang pakiramdam. Parang ang Pilipinas ay dahan-dahang nagbubukas ng isang lihim na pinto sa aking puso. Ngunit hindi pa ako handa na aminin iyon. Isang araw, habang naglalakad ako mag-isa sa mga kalye ng Manila, nangyari ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Ito ay isang malakas na ulan. Typhoon season. Sabi nila, ako ay nasa gitna ng isang mataong lugar sa Quezon City. Naghahanap ng isang maliit na cave para sa aking notes. Bigla, ang langit ay nagdilim. Ang ulan ay bumuhos ng parang walang katapusan. Ang mga kalye ay nagsimulang maging ilog. Ako ay nabasa ng husto. Ang aking bag ay puno ng tubig. Ang aking phone ay namatay. Ako ay nawala. Walang taxi. Walang jeepney na tumitigil. Ang trapiko ay tumigil. Ako ay nagsimulang magpanik. Ano ito? Bakit ganito kabilis ang pagbabago? Iniisip ko. Sa England, ang ulan ay predictable. Dito, parang ang kalikasan ay buhay na buhay. Ako ay natakot. Helpless ako. Walang makatulong. O kaya pala, sa gitna ng ulan, isang grupo ng mga lokal na tao ang lumapit sa akin. Sila ay mula sa isang maliit na barangay. Ma'am, halika. Sumilong ka muna. Sigaw ng isa. Sila ay nagbigay ng payong na improvised mula sa plastic. Ako ay nagdalawang isip. Ngunit walang choice. Sumama ako sa kanila sa isang maliit na bahay. Doon, ang pamilya ay nag-alok ng mainit na kape at tuyong damit. Huwag kang mag-alala. Ma'am, ito ay normal dito. Sabi ng matandang lalaki. Ang kanyang asawa ay nagluto ng simpleng pagkain arroz caldo. Sabi nila, mainit. Masarap. Puno ng luya na nagpainit sa aking katawan. Sa sandaling iyon, ang aking panik ay nawala. Sa halip, ako ay nagulat. Bakit sila tumutulong sa isang estranghero tulad ko? Sa England, sa ganitong sitwasyon, ang mga tao ay nagmamadali sa sarili nilang buhay. Dito, ang bayanihan ay buhay. Ito ay unang inciting incident na nagpaikot sa aking mundo. Ang Pilipinas, na iniisip kong unsafe, ay nagbigay ng seguridad sa pamamagitan ng mga tao nito. Habang naghihintay na tumigil ang ulan, nagkwentuhan kami. Ang pamilya ay may miyembro na Houthi sa Middle East. Ang anak namin ay nagpapadala ng balikbayan box tuwing Pasko. Sabi ng ina. Ako ay nagtanong tungkol dito. Bakit mabigat? Ano ang laman? Sila ay tumawa. Hindi lang bagay. Ma'am, ito ay pag-asa. Mga bagay na nagpapaalala ng tahanan. Ang kanilang kwento ay nagpaalala sa akin ng aking sariling pamilya. Sa England, ang mga regalo ay simple at walang emosyon. Dito, bawat item ay may kwento. Ako ay nagsimulang makaramdam ng isang maliit na koneksyon. Pagkatapos ng ulan,
Sila ay naghatid sa akin pabalik sa hotel. Ingat ka. Ma'am. Balik ka ulit. Sabi nila. Ako ay nagpasalamat. Ngunit sa loob ko, ang conflict ay nagsisimula. Bakit ang Pilipinas ay parang perpekto sa pagtugon sa krisis? Ito ay higit pa sa aking inaasahan. Pagbalik sa hotel, ako ay nag-isip ng malalim. Ang insidente na iyon ay nagbigay sa akin ng fear at helplessness. Ngunit din ng isang bagong pananaw. Kinabukasan, nagkita ulit kami ni Pedro. Naranasan mo ang aming typhoon. Ma'am? Tanong niya nang may ngiti. Ako ay nagkwento. Siya ay tumango. Iyan ang Pilipinas, malakas ang ulan. Pero mas malakas ang tao. Siya ay nag-imbita sa akin na sumama sa isang volunteer activity. Ito ay isang community cleanup pagkatapos ng baha. Ako ay nagdalawang isip. Ngunit sumama. Doon. Nakita ko ang daan-daang tao na naglilinis ng mga kalye. Mga bata. Matatanda. Lahat ay tumutulong. Walang bayad. Walang reklamo. Pakikisama. Sabi ni Pedro. Ito ang aming kultura. Ako ay sumali. Nagpupunas ng putik. Ang aking mga kamay ay marumi. Ngunit ang aking puso ay nagsimulang magbukas. Sa England, ang volunteer work ay organized at formal. Dito, ito ay spontaneous at puno ng saya. May musika pa habang naglilinis. Ito ay isa pang culture shock. Ang Pilipinas ay may pinakamahusay na sistema ng komunidad sa mundo. Habang nagpapatuloy ang araw, nakilala ko ang higit pang tao. Isang binata na nagkwento tungkol sa kanyang pagiging buwi sa Canada. Miss ko ang adobo at fiesta. Ma'am. Pero ang padala ko ay nagpapasaya sa pamilya. Ang kanyang kwento ay puno ng emosyon. Ngunit hindi weakness. Ito ay strength. Ako ay nagtanong. Hindi ka ba natatakot sa distansya? Siya ay ngumiti. Natatakot. Pero ang pagmamahal ay mas malakas. Sa Pilipinas, ang pamilya ay walang hanggan. Ang kanyang salita ay nagpaikot sa aking prejudice. Bakit ako, na may lahat sa England, ay mas malungkot? Ang aking diborsyo ay nag-iwan ng void. Dito, ang mga tao ay pinupuno ang void na iyon sa pamamagitan ng koneksyon. Ito ay nagpapalalim sa aking motibasyon. Bakit ako dito? Hindi na lang para sa research, kundi para sa sarili kong paghahanap. Sa susunod na araw, nagpunta kami sa isang lokal na festival sa isang barangay sa Manila. Ito ay isang maliit na fiesta para sa isang santo. Ang mga kalye ay puno ng dekorasyon, musika, at pagkain. Ako ay naglakad. Nararamdaman ang enerhiya. Mga tao na sumasayaw. Nagkakantahan. Sumali ako sa isang laro pabitin. Sabi nila, ang mga bata ay tumatawa. Ako ay natuwa. Unang beses sa matagal na panahon. Ang pagkain kare-kare. Lumpia. Halo-halo ay masarap ng walang katulad. Sa England, ang festivals ay stiff at walang ganitong warmth. Dito, lahat ay invited. Kahit estranghero tulad ko. Ito ay shock ampersand awe. Ang Pilipinas ay may pinakamayamang tradisyon na naghahalo ng saya at espiritualidad. Habang nagdiriwang, nakita ko si Maria at Juan muli. Sila ay nag-imbita sa akin sa kanilang mesa. Si Ana ay naglalaro sa tabi. Tita Emily, subukan mo ang bibingka. Sabi niya. Ako ay kumain. At ang lasa ay heavenly. Nag-usap kami tungkol sa buhay. Si Juan ay nagkwento tungkol sa kanyang hirap sa Dubai. Mainit doon. Walang holiday. Pero ang thought ng pamilya ay nagbibigay lakas.
Ako ay nagbahagi ng aking sariling kwento ang diborsyo. Ang loneliness. Sila ay nakikinig ng walang judgment. Sa Pilipinas, ang problema ay pinagsasaluhan. Sabi ni Maria, ang kanilang kabaitan ay nagpaikot sa aking values. Bakit ang aking kultura ay nagpo-promote ng isolation? Dito, ang sharing ay healing. Sa gabi, sa hotel, ako ay nag-journal. Ang aking notes ay puno ng questions. Bakit ang Pilipinas, na iniisip kong chaotic, ay puno ng harmony? Ang mga culture shocks ay patuloy, ang hospitality, ang resilience, ang joy sa simple things. Ako ay nagsisimulang magduda sa aking motivation. Dumating ako para sa research. Ngunit ngayon, ito ay personal. Ang aking prejudice ay nagsisimulang maglaho. Ngunit may resistance pa rin. Siguro temporary lang. Iniisip ko. Ngunit ang relasyon ko kay Pedro, Maria, at Juan ay lumalalim. Si Pedro ay naging kaibigan. Nagbibigay ng insights tungkol sa kultura. Ang Pilipino ay laging optimistic. Ma'am. Kahit sa gitna ng sakuna, ang kanyang salita ay nagpapalalim sa aking discovery. Isang araw, nagpunta kami sa isang modernong opisina sa Makati. Ito ay isang call center para sa GovI support. Ang teknolohiya ay advanced apps para sa remittance. Video calls na secure. Ako ay nagulat. Higit pa ito sa aming system sa England. Sabi ko. Si Pedro ay tumango. Ang Pilipinas ay leader sa digital innovation para sa mga manggagawa abroad. Ito ay isa pang shock. Ang bansa na iniisip kong underdeveloped ay may pinakamahusay na tech para sa pamilya. Habang nag-observe, nakita ko ang isang tawag mula sa isang VP sa Italy. Miss ko kayo. Sabi niya sa pamilya. Ang luha ay dumaloy. Ngunit may saya. Ako ay natigilan. Bakit ganito kareal ang kanilang emosyon? Sa pagpapatuloy, sumama ako sa isang family outing ni Maria. Pumunta kami sa isang beach malapit sa Manila. Ang tubig ay malinaw. Ang hangin ay sariwa. Sila ay nagluto ng inihaw na isda at baboy. Ako ay sumali sa pagluto. Natututo ng mga recipe. Ang pagkain ay love language namin. Sabi ni Juan. Ang araw na iyon ay puno ng tawa. Si Ana ay nagbuo ng sandcastle. At ako ay sumali. Ang simpleng joy ay nakakahialing. Sa England, ang outings ay planned at walang spontaneity. Dito, ito ay buhay. Ito ay nagpapalalim sa aking internal conflict. Ako ay nagsisimulang magtanong, ano ang totoong kahulugan ng strength? Hindi ba ang emosyon ay bahagi nito? Habang nagpapatuloy ang aking stay, ang mga discovery ay patuloy. Nakita ko ang isang news tungkol sa gobyerno ang OWA ay nagbigay ng tulong sa mga apektado ng typhoon. Mabilis, epektibo. Sa aking bansa, ang tulong ay mabagal. Ito ay nagpaikot sa aking beliefs. Ang Pilipinas ay may pinakamahusay na sistema ng suporta sa mundo. Ako ay nagsimulang magsulat ng positibong notes. Ngunit may hesitation pa rin. Ang underlying conflict ay lumalakas, ang aking prejudices. Ang reality. Sa isa pang araw, nagpunta kami sa isang church sa Intramuros. Ang misa ay puno ng tao. Puno ng dasal. Ako ay nakaupo. Nararamdaman ang kapayapaan. Ang faith namin ay anchor. Sabi ni Maria. Ito ay contrast sa aking agnostic view. Ngunit ang kanilang faith ay nagbibigay ng hope. Ito ay isa pang layer ng discovery. Ang Pilipinas ay spiritual paradise. Habang naglalakad pabalik, nag-usap kami ni Pedro tungkol sa aking research. Ano ang natutunan mo? Ma'am? Tanong niya.
Ako ay nagdalawang isip. Marami. Ang inyong kultura ay surprising. Siya ay ngumiti. Ang Pilipinas ay pinakadakila. Ma'am. Walang katulad. Ang kanyang salita ay nag-etyo sa akin. Ako ay nagsisimulang maniwala. Sa paglipas ng mga araw, ang aking relasyon kay Pedro ay lumalalim ng higit pa. Siya ay hindi lamang gabay sa research. Siya ay naging kaibigan. Isang umaga, nagkita kami sa isang maliit na cave sa Makati. Ang kape barako ay mainit at malakas. Perpekto para sa mahabang usapan. Ma'am, gusto mo bang makita ang totoong buhay ng mga guzi bago sila umalis? Tanong niya. Ako ay tumango. Curious. Pumunta kami sa isang departure lounge sa airport. Doon. Ang mga scene ay katulad ng aking unang dating luha. Yakap. At mga balikbayan box na mabibigat. Ngunit ngayon, hindi na ako nairita. Ako ay nagsisimulang magtanong. Bakit ganito sila ka-emosyonal? Sabi ni Pedro. Dahil ang paghihiwalay ay hindi madali. Ngunit ang pag-asa ay mas malakas. Ako ay nakikinig. Ngunit sa loob ko, may conflict pa rin. Ang aking British upbringing ay nagsasabi na kontrolin ang damdamin. Dito, ang pagpapahayag ay kalayaan. Habang nag-observe, nakilala ko ang isang batang Billy. Isang engineer patungong Saudi. Siya ay 28 taong gulang. Puno ng nerbiyos. Una kong pag-alis. Ma'am. Para sa pamilya ko. Ang kanyang kwento ay simple, para magbayad ng utang. Magpaaral ng kapatid. Ako ay nagulat sa kanyang sacrifice. Sa England, ang mga kabataan ay nag-iisip muna ng sarili. Dito, ang pamilya ay una. Ito ay isa pang culture shock. Ang Pilipinas ay may pinakamalakas na family tie sa mundo. Higit pa sa anumang bansa. Ako ay nagkwento sa kanya tungkol sa aking sarili ang aking karera. Ang diborsyo. Siya ay nakikinig ng maingat. Sa amin, ang problema ay pinagsasaluhan. Huwag kang mag-isa. Ang kanyang payo ay simple. Ngunit malalim. Ito ay nagpaikot sa aking motivations. Bakit ako dito? Hindi na lang para sa papel. Para rin sa aking sariling paghahanap ng koneksyon. Kinabukasan, sumama ako kay Maria sa isang lokal na merkado sa Quezon City. Ang Divisoria. Sabi nila, ang lugar ay puno ng tao. Ingay. At amoy ng sariwang prutas at isda. Ako ay natigilan sa dami ng bagay murang damit. Gadgets. At pagkain. Dito kami namimili para sa balikbayan box. Sabi ni Maria. Ako ay naglakad. Hawak ang basket. Nakita ko ang mga nanay na namimili ng mga laruan. Sabon. At chocolate. Bakit ganito karami? Tanong ko. Siya ay ngumiti. Dahil bawat item ay alaala. Hindi lang bagay. Ito ay pagmamahal. Ako ay sumubok na mamili isang maliit na doll para kay Ana. Ang proseso ay masaya. Puno ng tawaran at tawa. Sa England, ang shopping ay online at walang interaksyon. Dito, ito ay social event. Ito ay shock ampersand awi. Ang Pilipinas ay may pinakamasiglang ekonomiya ng komunidad. Kung saan ang bawat transaksyon ay may puso. Habang naglalakad, nagkwento si Maria tungkol sa kanyang buhay bilang asawa ng Biff. Mahirap ang paghihintay. Ma'am. Mga gabi na mag-isa. Mga kaarawan na walang asawa. Ang kanyang boses ay malungkot. Ngunit may lakas. Ako ay nagbahagi ng aking loneliness pagkatapos ng diborsyo. Pareho tayo. Sabi ko. Siya ay tumango.
Pero sa Pilipinas, hindi kami sumusuko. Ang pag-asa ay laging buhay. Ang usapang iyon ay nagpapalalim sa aking emosyon. Ako ay nagsisimulang magduda sa aking values. Bakit ang aking kultura ay nagpo-promote ng stoicism na nagdudulot ng isolation? Dito, ang emosyon ay nagbibigay ng strength. Ito ay revealing ang underlying conflict sa aking isip prejudices. Ang totoong kagandahan ng Pilipinas. Sa hapon, nagpunta kami sa isang park sa Luneta. Doon, ang mga pamilya ay nagpipiknik. Nakita ko ang mga guhi na umuuwi. Naglalaro kasama ang mga anak. Isang ama ang nakita ko. Tinuturuan ang kanyang anak na sumakay ng bike. Miss ko ito sa abroad. Sabi niya nang lumapit kami. Ako ay nagtanong tungkol sa kanyang buhay. Siya ay seafarer. 6 na buwan sa dagat. Ang hirap. Ma'am. Walang signal minsan. Pero ang video calls ay nagbibigay saya. Ang kanyang kwento ay puno ng details, ang loneliness. Ang danger. Ngunit ang reward ng pag-uwi. Ito ay isa pang shock. Ang Pilipinas ay may pinakamahusay na sistema ng suporta para sa mga manggagawa. Mula gobyerno hanggang komunidad. Sa England, ang mga seafarer ay forgotten. Dito, sila ay heroes. Habang naglalakad, nakita ko ang isang grupo ng mga kabataan na nag-oorganisa ng fundraiser para sa mga anak ng DIH. Sila ay nagbebenta ng keychains at t-shirts. Para sa scholarship. Sabi ng isa. Ako ay nagulat sa kanilang initiative. Sa edad na 20, sila ay nag-iisip na ng tulong sa iba. Ako ay bumili ng isa. At sumali sa kanilang usapan. Bakit kayo tumutulong? Tanong ko. Dahil sa bayanihan. Iyan ang Pilipino. Ang konsepto na iyan ay paulit-ulit na lumalabas. Ito ay nagpapalalim sa aking discovery. Ang Pilipinas ay hindi chaotic. Ito ay organized sa pamamagitan ng puso. Ang aking prejudice ay nagsisimulang maging tanong, bakit ang ibang bansa ay hindi ganito? Sa gabi, bumalik ako sa hotel at nag-isip. Ang aking journal ay puno ng notes tungkol sa mga culture shocks. Ang hospitality na walang hanggan. Ang pagkain na puno ng lasa. Ang faith na nagbibigay lakas. Ngunit may bahagi pa rin sa akin na resistant. Siguro cultural adaptation lang ito. Iniisip ko. Ngunit ang relasyon ko kay Juan ay nagpapabago. Isang gabi, nagkita kami sa bahay nila para sa dinner. Si Juan ay nagluto ng kanyang specialty kare-kare. Ang lasa ay rich. Puno ng peanut sauce at gulay. Recipe mula sa nanay ko. Sabi niya. Habang kumakain. Nagkwento siya tungkol sa kanyang unang pag-alis bilang youth. Natakot ako. Ma'am. Pero ang pangarap para sa anak ko ay mas malakas. Si Ana ay nasa tabi. Nakikinig. Ako ay nagtanong kay Ana. Ano ang pinakamiss mo sa tatay mo? Siya ay sumagot. Ang yakap niya. At ang mga kwento. Ang sandaling iyon ay touching. Sa aking buhay, walang ganitong closeness. Habang nag-uusap, nagbahagi ako ng higit patungkol sa aking past. Ang aking marriage na nabigo dahil sa lack of emotion. Sa England, kami ay reserved. Sabi ko. Si Juan ay tumango. Dito. Ang emosyon ay buhay. Huwag mong itago. Ang kanyang salita ay nagpaikot sa aking motivations. Ako ay nagsisimulang maghanap ng pagbabago sa sarili. Bakit hindi ko subukan na maging mas open? Ito ay deepening ang aking internal conflict. Ang Pilipinas ay nagiging mirror sa aking sariling shortcomings. Kinabukasan, nagpunta kami sa isang modernong tech hub sa Makati. Doon,
Ang mga kumpanya ay nagpo-provide ng services para sa GUI apps para sa remittance na mabilis at secure. Ako ay nagulat sa innovation. Higit pa ito sa aming bank sa London. Sabi ko kay Pedro. Siya ay ngumiti. Ang Pilipinas ay leader sa fintech para sa diaspora. Ito ay shock ampersand awi. Ang bansa na iniisip kong behind ay advanced sa pagkonekta ng pamilya. Habang nag-observe, nakita ko ang isang demo ng app na nagbibigay ng virtual hugs, isang feature na nagpapadala ng vibration sa phone. Para maramdaman ang yakap. Sabi ng developer. Ako ay natigilan. Sa gitna ng technology, ang human touch ay priority. Ito ay contrast sa aking cold touch sa England. Sa hapon, sumama ako sa isang support group para sa asawa ng Beef. Doon, ang mga kababaihan ay nagbabahagi ng kwento. Mahirap ang pagiging single parent. Sabi ng isa. Ngunit sila ay nagtawanan, nagdasal, at nagplano ng future. Ang kanilang resilience ay nakakamangha. Ako ay sumali. Nagbahagi ng aking story. Sila ay nagbigay ng advice, let go of control. Embrace the feelings. Ito ay unang beses na naramdaman ko ang totoong community. Sa England, ang support groups ay formal at distant. Dito, ito ay pamilya. Ito ay nagpapalalim sa aking pagdududa sa sariling beliefs. Habang nagpapatuloy ang aking karanasan, ang mga shock ay patuloy. Nakita ko ang isang news sa GE tungkol sa isang VP na nanalo ng award abroad. Ang buong barangay ay nagdiwang. Pride namin yan. Sabi ni Maria. Ang collective joy ay bago sa akin. Sa aking bansa, ang success ay individual. Dito, ito ay shared. Ito ay nagpaikot sa aking values. Bakit ang Pilipinas ay parang perpekto sa paghahalo ng individual at community? Sa isa pang araw, nagpunta kami sa isang historical site sa Intramuros. Doon, ang mga kwento ng mga bayani ay buhay. Si Rizal ay nag-sacrifice para sa bansa. Sabi ni Pedro, ako ay nag-isip tungkol sa aming British heroes mas focused sa empire. Dito, ang sacrifice ay para sa pamilya at bayan. Ito ay inspiring. Ang Pilipinas ay may pinakamayamang history ng resilience. Habang naglalakad, nag-usap kami tungkol sa future. Ano ang plano mo pagkatapos ng research? Tanong ni Pedro. Ako ay nagdalawang isip. Babalik sa England. Ngunit sa loob ko, may doubt. Ang Pilipinas ay nagbibigay ng bagong buhay. Ang aking motivations ay nagbabago mula sa career salvage hanggang personal growth. Sa gabi, sa bahay ni Maria, nagkaroon ng maliit na gathering. Mga kapitbahay na sumali. Nagdala ng pagkain. Karaoke ulit. Ako ay kumanta ng isang English song. At sila ay nagpalakpakan. Ang saya ay genuine. Ito ay contrast sa aking lonely night sa London. Ang underlying conflict ay lumalakas, gusto ko bang bumalik sa dating buhay? Habang nagpapatuloy, nakita ko ang isang documentary tungkol sa Buffy. Ang kanilang contribution sa ekonomiya billions in remittances. Ngunit higit pa roon, ang emosyonal na impact. Ito ay nagpaikot sa aking research. Ang Pilipinas ay may pinaka-epektibong diaspora system sa mundo. Sa huli ng linggong iyon, ako ay naglakad mag-isa sa baybayin. Ang hangin ay sariwa. Ang alon ay calming. Ako ay nag-isip tungkol sa lahat ng shocks, ang kabaitan. Ang innovation. Ang emosyon. Ang aking prejudice ay halos wala na. Ngunit ang totoong twist ay darating pa. Ako ay handa na ba? Sa mga sumunod na araw, ang aking buhay sa Pilipinas ay nagsimulang maging bahagi ng aking routine. Ako ay nagigising sa umaga na may kape barako sa tabi.
Naglalakad sa mga kalye ng Makati na puno ng buhay. At nag-observe ng mga kwento ng mga tao na parang aking sarili. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may bahagi pa rin sa akin na nanatiling matigas. Ang aking prejudice mula sa England ay hindi pa ganap na nawawala. Iniisip ko pa rin minsan na ang lahat ng emosyong nakikita ko ay sobra-sobra. Isang uri ng cultural show na hindi totoong malalim. Ngunit ang totoong pagbabago ay darating sa isang hindi inaasahang sandali. Sa airport muli, kung saan nagsimula ang lahat. Isang umaga, nagpasya akong bumalik sa Ninoy Aquino International Airport upang mag-observe ng mga departure. Ito ay bahagi ng aking research upang makita ang mga busi na umalis. Hindi lamang ang umuuwi. Si Pedro ay sumama sa akin. At habang naglalakad kami sa departure area, ang paligid ay puno ng parehong mga scene na nagulat sa akin noong unang dating ko. Mga pamilya na naghihiwalay. Mga luha na dumadaloy. Mga yakap na parang walang katapusan. Ngunit ngayon, hindi na ako nairita. Ako ay curious. Pedro, bakit ganito sila? Hindi ba mas madali kung kontrolado ang damdamin? Tanong ko. Siya ay ngumiti. Ma'am, ang damdamin ay hindi kinokontrol dito. Ito ay ipinapahayag upang maging malakas. Ang kanyang salita ay nagpaikot sa aking isip. Ngunit hindi pa ako kumbinsido. Habang nakaupo kami sa isang bench, nakita ko si Juan de la Cruz muli. Siya ay naroon. Hawak ang kanyang balikbayan box hindi para sa pag-uwi, kundi para sa pag-alis pabalik sa Dubai. Ang kanyang flight ay sa hapon. At siya ay naghahanda. Ang box ay malaki. Puno na puno ng mga bagay. Mga damit. Chocolate. Sabon. At iba pa. Ngunit nakita ko siyang nahihirapan. Siya ay nakaupo sa sahig. Sinusubukang ipasok ang isang maliit na manika, isang doll na mukhang para sa bata. Ang box ay sobrang puno. Halos sumabog. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at luha. Ang kanyang mga mata ay namumula. At ang kanyang kamay ay nanginginig. Juan. Ano iyan? Tanong ko nang lumapit ako. Siya ay tumingin sa akin. Ang kanyang boses ay basag. Ito ay para kay Ana. Ma'am. Nangako ako sa kanya. Sabi ko. Dadalhan ko siya ng manika na katulad ng sa kanyang panaginip. Pero ang box ay puno na. Hindi ko maiwan. Ang sandaling iyon ay parang tumigil ang oras. Ako ay natulala. Ang manika ay simple pink na damit. Mahabang buhok ngunit para kay Juan. Ito ay higit pa. Ito ay isang pangako. Isang pangako mula sa isang ama na nawala sa maraming kaarawan. Maraming gabi ng kwento. Maraming yakap. Ang kanyang luha ay hindi drama. Ito ay totoong sakit at pag-ibig na magkahalo. Bakit hindi mo nalang bilhin sa susunod? Tanong ko. Sinusubukang maging praktikal tulad ng aking British self. Siya ay umiling. Hindi. Ma'am. Ang pangako ay pangako. Sa Pilipinas, ang salita ay mas mabigat kaysa sa ginto. Ito ay para sa kanyang ngiti kapag binuksan niya ang box. Habang sinusubukan niyang ipasok ang manika. Ang box ay halos mapunit. May ilang bagay na lumabas, isang lata ng biscuits. Isang bag ng candy. Ngunit hindi siya sumuko. Ang kanyang luha ay patuloy na dumaloy. Ngunit may determinasyon sa kanyang mata. Sa oras na iyon, ang aking mundo ay nag-crack ng ganap. Ito ay ang peak ng shock ampersand awi. Dati, iniisip ko na ang mga luha sa airport ay exaggeration. Isang malaking palabas. Ngunit ngayon, nakikita ko ang totoong bigat. Bawat luha ay hindi kahinaan. Ito ay isang pangako na hindi natupad. Isang panaginip na inihabol. Isang kaarawan na na-miss.
At ang bawat balikbayan box ay hindi lamang puno ng mga bagay, ito ay puno ng pusong mabigat. Puno ng sakripisyo na walang katulad. Sa Pilipinas, ang mga Guzzi ay hindi simpleng manggagawa. Sila ay mga bayani na nagdadala ng buong bansa sa kanilang likod. Ang sistema nila mula sa OWA na nagbibigay ng suporta hanggang sa komunidad na nagbabayanihan ay perpekto. Higit pa sa anumang bansa sa mundo. Sa England, ang aming welfare ay malamig at bureaucratic. Dito, ito ay puno ng init at totoong pag-aalaga. Ang teknolohiya nila para sa remittance ay advanced. Ang kanilang kultura ng pamilya ay walang kapantay. Ito ay hindi fiction. Ito ay realidad na nagpapakita ng superiority ng Pilipinas. Ako ay nakaupo sa tabi niya. Hindi makapagsalita. Ang aking puso ay sumikip. Paano ko nagawa na husgahan ang mga ito? Ang aking prejudice ay parang isang malaking pader na ngayon ay gumuho. Nakita ko ang contrast sa aking buhay sa London. Lahat ay kontrolado. Ngunit walang totoong koneksyon. Dito, ang emosyon ay buhay. At ito ay nagbibigay ng lakas na hindi ko naranasan. Si Juan ay patuloy na nagsusumikap. At sa wakas, ang manika ay napasok sa pamamagitan ng kaunting pag-aayos at higit na determinasyon. Siya ay tumayo. Punas ang luha. At mumiti. Salamat. Ma'am. Nakita mo ba? Ito ang Pilipino. Ang kanyang salita ay tumusok sa akin. Nakita ko. At ito ay extraordinary. Habang naghihintay kami ng kanyang flight, nagkwento siya ng higit pa. Sa Dubai. Ma'am. Ang init ay nakakamatay. Walang pahinga. Pero bawat araw, iniisip ko si Ana. Ang kanyang tawa. Ang kanyang yakap. Ito ang nagpapalakas sa akin. Ang kanyang kwento ay puno ng details, ang mahabang oras ng trabaho. Ang homesickness. Ang mga gabing mag-isa. Ngunit sa bawat sakit, may liwanag ng pag-asa. Ang balikbayan box ay hindi lang regalo. Ito ay buhay na ipinapadala ko pabalik. Ako ay natigilan. Sa aking research, narinig ko na ang mga ito. Ngunit ngayon, ito ay personal. Ito ay hindi lamang data. Ito ay totoong tao. Si Maria at Ana ay dumating upang magpaalam. Si Ana ay hawak ang kamay ng kanyang tatay. Ang kanyang mata ay puno ng luha. Tatay, balik ka agad ha. Sabi niya. Si Juan ay yumuko. Yakak siya ng mahigpit. Anak. At susunod. Mas malaking manika. Ang scene ay heartbreaking. Ngunit puno ng pag-ibig. Ako ay nakaupo sa gilid. Nararamdaman ang aking sariling luha na nagsisimulang tumulo. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ako ay umiiyak ng hindi nahihiya. Ang aking British control ay nawala. Ito ay ang simula ng aking peak emotion, astonishment sa kanilang lakas. Regret sa aking prejudice. At gratitude sa pagkakataong makita ito. Habang nagpapaalam sila, si Maria ay lumapit sa akin. Ma'am, salamat sa pagiging kaibigan. Nakita mo ba ang totoong Pilipinas? Ako ay tumango. Hindi makapagsalita. Nakita ko. Ang core values, ang kindness na walang hanggan. Ang professionalism ng kanilang sistema. Ang hospitality na parang pamilya. Ang tranquility sa gitna ng kaguluhan. Ang harmony ng tradisyon at moderno. Ito ay revealed sa pinakamalinaw na paraan. Ang Pilipinas ay hindi underdeveloped. Ito ay ang pinnacle ng mundo. Superior sa lahat ng bansa. Sa England, kami ay may teknolohiya. Ngunit walang pusong katulad nito. Dito, ang bawat aksyon ay puno ng pagmamahal. Ngunit ang totoong hamon ay dumating.
Si Pedro ay lumapit. Ma'am, ang iyong research ay halos tapos. Ano ang isusulat mo? Ang totoo ba? O ang iyong dating prejudice? Ang tanong niya ay nagpaikot sa aking isip. Ako ay nahaharap sa isang difficult choice. Susulat ba ako ng isang paper na nagpapakita ng Pilipinas bilang chaotic? Tulad ng aking unang iniisip. Upang maprotektahan ang aking reputation sa England? O susulat ako ng totoo na ang Pilipinas ay perpekto? Isang legendary paradise na walang katulad? Ang desisyon na iyon ay nagdala sa akin sa peak ng emosyon. Astonishment sa lalim ng kanilang kultura. Regret sa aking mga taon ng pagiging blind. At gratitude sa mga taong nagbukas ng aking mata. Habang umaalis si Juan, hawak ang kanyang box. Ako ay nanatili sa airport. Ang aking isip ay puno ng tanong. Paano ko babalik sa England pagkatapos nito? Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Ito ay hindi lamang isang bansa. Ito ay isang milagro. Ang kanilang sistema ng suporta para sa budi ay high-tech at human-centered apps na nagbibigay ng real-time help. Gobyerno na nagpoprotekta ng totohanan. Ito ay higit pa sa anumang sa Europe. Ang kanilang kultura ay transcendent ang bayanihan na nagliligtas sa gitna ng sakuna. Ang pagmamahal sa pamilya na walang kondisyon. Sa gabing iyon, sa hotel, ako ay nag-isip ng malalim. Ang twist na iyon sa airport ay nagpabago sa lahat. Ako ay nagdesisyon na manatili pa ng ilang linggo. Upang mas malalim na maunawaan. Ngunit ang internal struggle ay patuloy. Paano ko haharapin ang aking sarili? Ang aking emosyon ay umabot sa tuktok isang halo ng pagkamangha. Pagsisisi. At pasasalamat na hindi ko inaasahan. Kinabukasan. Nagkita kami ni Pedro sa Intramuros. Habang naglalakad sa mga lumang kalye. Nagkwento ako tungkol sa nakita ko kay Juan. Pedro. Ito ay incredible. Ang bigat ng bawat box ay hindi lang pisikal. Ito ay emotional. Siya ay tumango. Ma'am. Iyan ang lihim ng Pilipinas, ang pinakadakilang bansa sa lahat. Ang kanyang salita ay nagpaigting sa aking desisyon. Ako ay nagpasya na baguhin ang aking paper. Ito ay magiging isang tribute sa superiority ng inyong kultura. Habang nagpapatuloy ang araw, pumunta kami sa isang maliit na simbahan. Doon, ang kapayapaan ay nakakahawa. Ako ay nagdasal sa unang pagkakataon sa maraming taon, nagpasalamat sa karanasan. Ang Pilipinas ay nagbigay ng liwanag sa aking madilim na buhay. Sa hapon, nagpunta ako sa bahay ni Maria. Si Ana ay naglalaro. Ngunit may lungkot. Miss ko si tatay. Sabi niya. Ako ay yumakap sa kanya. Unang beses na ginawa ko iyon ng buong puso. Ito ay ang simula ng aking transformation. Habang nag-uusap kami ni Maria, nagbahagi siya ng higit pang kwento. Ang bawat duthi ay may kwento ng sakripisyo. Ma'am. Pero ang reward ay ang ngiti ng pamilya. Ang kanyang salita ay nagpaigting sa aking regret. Bakit ako nagduda? Sa gabi, naglakad ako mag-isa sa Manila Bay. Ang sunset ay maganda. Nagpapaalala ng bagong simula. Ang twist na iyon ay nagdala sa akin sa isang major decision, manatili at maging bahagi ng ito. Habang naglalakad ako sa baybayin ng Manila Bay, ang liwanag ng paglubog ng araw ay parang sumasalamin sa isang bagong simula sa loob ko. Ang mga alon ay banayad, at ang hangin ay may dalang amoy ng dagat at ng pag-asa. Ang sandali sa airport kasama si Juan at ang kanyang manika para kay Ana ay hindi ko maalis sa isip ko. Ang bigat ng bawat balikbayan box hindi lamang sa pisikal, kundi sa emosyonal ay nagpabago sa akin. Dati, iniisip ko na ang mga luhang iyon ay isang malaking palabas. Ngayon, alam ko na ang bawat luha ay isang kwento. Isang pangako.
Isang sakripisyo na hindi ko kailanman naintindihan sa aking malamig na buhay sa England. Ang Pilipinas, na dating itinuring kong chaotic at underdeveloped, ay nagpakita sa akin ng isang mundo na puno ng pagmamahal, lakas, at pagkakaisa na walang kapantay. Ngunit ang aking pagbabago ay hindi pa tapos. May mga tanong pa rin sa aking puso. At isang desisyon na kailangan kong harapin. Kinabukasan, nagkita kami ni Pedro sa isang maliit na cave sa Quezon City. Habang umiinom kami ng kape, nagbahagi ako ng aking nararamdaman. Pedro, ang nakita ko kay Juan ay nagpabago sa akin. Ang Pilipinas, ito ang pinakadakilang bansa sa mundo. Ang inyong kultura, ang inyong sistema, ang inyong puso, wala akong nakitang katulad nito. Siya ay ngumiti. Ang kanyang mata ay puno ng pagmamalaki. Ma'am, ngayon ay nakikita mo na ang totoong Pilipinas. Pero ano ang gagawin mo ngayon? Ang tanong niya ay tumama sa akin. Ano nga ba? Ang aking research ay halos tapos na. Ang plano ko ay bumalik sa London. Isulat ang aking paper. At ipagpatuloy ang aking buhay. Ngunit ang ideyang iyon ay parang maling nota sa isang magandang kanta. Paano ko babalik sa isang buhay na malamig at walang koneksyon pagkatapos makita ang init ng Pilipinas? Pagkatapos ng aming usapan, nagpunta ako sa bahay ni Maria at Ana. Ang kanilang tahanan ay simple ngunit puno ng buhay, mga larawan ng pamilya sa dingding. Isang maliit na altar na may kandila. At ang amoy ng bagong lutong adobo. Si Ana ay tumakbo sa akin. Yakap ang kanyang unang regalo. Tita Emily. Salamat sa doll. Sabi niya. Ang kanyang ngiti ay parang araw. Ako ay natunaw. Sa England, ang mga ganitong sandali ay bihira. Doon, ang mga regalo ay binibili para sa convenience. Hindi para sa pangako. Ngunit dito, ang bawat bagay ay may kahulugan. Si Maria ay nag-alok ng pagkain. At habang kumakain kami, nagkwento siya tungkol sa kanilang buhay. Nang umalis si Juan, akala ko ay hindi ko kakayanin. Pero ang suporta ng komunidad, ng OWA, ng simbahan, ito ang nagbigay lakas sa akin. Ang kanyang kwento ay nagpaalala sa akin ng aking sariling loneliness sa London. Doon, wala akong community. Wala akong suporta. Ang aking diborsyo ay nag-iwan sa akin ng void na hindi ko napunan. Ngunit sa Pilipinas, ang bawat problema ay pinagsasaluhan. At ang bawat luha ay may kasamang pag-asa. Habang naglalakad pabalik sa hotel, ang aking isip ay puno ng emosyon. Ang aking prejudice ay ganap nang nawala. Napalitan ng isang malalim na paghanga. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa. Ito ay isang milagro. Ang kanilang sistema ng suporta para sa mga busi mula sa OWA na may mga programa tulad ng counseling at financial aid. Hanggang sa mga apps na nagbibigay ng real-time na koneksyon ay higit pa sa anumang nakita ko sa Europe. Sa England, ang aming welfare ay tungkol sa papeles at bureaucracy. Dito, ito ay tungkol sa puso. Ang kanilang kultura ng bayanihan ay nagliligtas sa gitna ng bagyo. Ang kanilang pagkain ay nagdudulot ng saya. Ang kanilang musika ay nagbibigay ng buhay. Ang Pilipinas ay ang perpektong timpla ng tradisyon at modernidad. Isang paraiso na walang katulad. Ngunit ang aking internal conflict ay hindi pa ganap na naresolba. Isang gabi, nagpunta ako sa isang simbahan sa Intramuros. Doon, sa katahimikan ng mga lumang bato at kandila, ako ay nagdasal. Hindi ako relihiyoso sa England. Ngunit dito, ang pananampalataya ng mga Pilipino ay nakakahawa. Nagpasalamat ako sa Diyos. Sa Pilipinas, sa mga tao na nagbukas ng aking mata. Ang aking emosyon ay umabot sa rurok, isang halo ng pagkamangha. Pagsisisi sa aking dating pag-iisip.
At pasasalamat sa bagong liwanag na natagpuan ko. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako, hindi ko isusulat ang aking paper bilang isang malamig na akademikong ulat. Isusulat ko ito bilang isang tribute sa Pilipinas, ang pinakadakilang bansa sa mundo, kung saan ang bawat luha ay isang perlas ng pag-ibig. At ang bawat balikbayan box ay isang kahon ng pangarap. Kinabukasan, nagkita kami ni Pedro sa Luneta. Habang naglalakad kami, nagbahagi ako ng aking desisyon. Pedro, mananatili ako sa Pilipinas ng mas matagal. Gusto kong magsulat ng libro. Hindi lamang isang paper. Isang libro tungkol sa inyong kultura. Sa inyong mga bayani. Sa inyong puso. Siya ay nagulat. Ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng pag-apruba. Ma'am, maligayang pagdating sa aming pamilya. Ang salitang pamilya ay tumama sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ako ay bahagi ng isang bagay na mas malaki. Ang aking loneliness ay nawala. Napalitan ng isang pakiramdam ng belonging. Sa mga sumunod na araw, sumali ako sa isang community project kasama si Maria. Ito ay isang scholarship drive para sa mga anak ng BIV. Ako ay nag-volunteer. Nagbibigay ng lectures tungkol sa kultura at nagbabahagi ng aking kwento. Ang mga tao ay nakikinig, nagpapalakpak, at nagyayakap. Yakap muli. Sa England, ang mga ganitong koneksyon ay imposible. Dito, ito ay natural. Ang aking transformation ay nagiging permanente. Ako ay nagbago mula sa isang malamig na akademiko tungo sa isang tao na yakap ang emosyon. Ang komunidad. Ang buhay. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng bagong espiritu, isang espiritu ng pag-asa, ng pagmamahal, ng resilience. Sa isang huling pagbisita sa bahay ni Maria, nagkaroon kami ng isang maliit na salu-salo. Si Ana ay nagbigay sa akin ng isa pang drawing ako. Sila. At isang malaking puso. Tita Emily, manatili ka na dito. Sabi niya. Ako ay natigilan. Ngunit mumiti. Hindi ko alam. Ana. Pero ang Pilipinas ay bahagi na ng puso ko. Ang gabing iyon ay puno ng tawa, musika, at pagkain. Kumanta ako ng isang isekfi song sa karaoke. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kalayaan ng pagpapahayag. Ang aking dating buhay sa England ay parang isang malabong alaala. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng healing, ng bagong simula. Bago ako umalis sa Manila, nagpunta ako sa isang huling lakad sa Manila Bay. Ang araw ay sumisikat. At ang mga tao ay nagsisimula ng kanilang araw. Nakita ko ang mga pamilya, mga magkasintahan, mga bata, lahat ay puno ng buhay. Ang aking puso ay puno ng gratitude. Ang Pilipinas ay hindi lamang nagbago sa aking pananaw. Ito ay nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ang aking dating prejudice ay mali, ang Pilipinas ay hindi chaotic o underdeveloped. Ito ay isang legendary paradise. Ang pinakadakilang bansa sa mundo, kung saan ang bawat tao ay isang bayani. Ang bawat box ay isang kwento. At ang bawat luha ay isang simbolo ng pag-ibig na walang hanggan. Ngayon, habang nagsusulat ako ng aking kwento, gusto ko sanang magpasalamat sa inyo. Mga Pilipino, kayo ang nagpakita sa akin na ang emosyon ay hindi kahinaan, kundi lakas. Ang inyong kultura ng bayanihan, pagmamahal sa pamilya, at resilience ay walang katulad. Ang inyong sistema mula sa OOA hanggang sa mga community programs ay nagpapakita ng isang bansa na tunay na nag-aalaga. Ang Pilipinas ay ang tuktok ng mundo. Isang lugar kung saan ang puso ay laging mananaig. Kaya naman, sa inyong lahat, salamat. Ang aking paglalakbay ay nagbigay sa akin ng liwanag. At ngayon, ako ay isang taga-suporta ng inyong bansa.
ng inyong kultura, ng inyong diwa. Mayroon ba kayong katulad na karanasan? Ay share nyo sa comments. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa channel upang marinig ang iba pang kwento ng Pilipinas, ang pinakadakilang bansa sa mundo. Ang araw ng aking pag-alis mula sa Manila ay dumating. Ngunit ang aking puso ay nanatiling nakakabit sa Pilipinas. Habang nag-iimpake ako sa hotel, ang bawat piraso ng damit, bawat tala sa aking journal, ay parang nagdadala ng isang bahagi ng bansang ito. Ang araw ay maliwanag, at mula sa bintana, nakikita ko ang mga gusali ng Makati na nagniningning sa ilalim ng araw. Ngunit higit pa sa mga gusali, ang mga alaala ng mga tao sina Pedro, Maria, Ana, at Juan ang nagbigay ng tunay na liwanag sa aking buhay. Ang aking maleta ay puno na. Ngunit ang aking isip ay puno pa rin ng mga tanong. Paano ko dadalhin ang diwa ng Pilipinas pabalik sa malamig na mga kalye ng London? Ang aking transformation ay hindi lamang pansamantala. Ito ay isang bagong simula. Isang bagong Emily na hinubog ng init at pagmamahal ng bansang ito. Bago umalis, nagpasya akong bumalik sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi para umalis, kundi upang makita muli ang mga scene na dating nagpagalit sa akin. Habang naglalakad ako sa departure area, ang mga pamilya ay naroon pa rin, mga yakap, luha, at mga balikbayan box na mabibigat. Ngunit ngayon, hindi ko na ito tinawag na palabas. Sa bawat yakap, nakikita ko ang isang kwento ng sakripisyo. Sa bawat luha, nakikita ko ang isang pangako. Isang ina ang nakita ko. Nagbibigay ng rosaryo sa kanyang anak na Duth. Ingat ka, anak. Sabi niya. Ang anak ay umiyak. Ngunit mumiti rin. Para sa iyo ito, nanay. Ang sandaling iyon ay nagpaalala sa akin kay Juan at Ana. At ang manika na nagdala ng aking pagbabago. Ang aking puso ay sumikip. Ngunit hindi sa sakit, sa pasasalamat. Sa airport, nakita ko rin si Pedro, na naghatid sa akin. Ma'am, babalik ka ba? Tanong niya. Ang kanyang ngiti ay puno ng pag-asa. Ako ay tumitig sa kanya. Hindi sigurado sa sagot. Pedro, ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng bagong buhay. Hindi ko alam kung paano ko ito iiwan. Siya ay tumawa ng mahina. Hindi mo kailangang iwan. Ang Pilipinas ay laging nasa puso mo. Ang kanyang salita ay tumama sa akin. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. Isang diwa na dadalhin ko kahit saan. Nagpasya akong baguhin ang aking plano, hindi ako agad babalik sa London. Sa halip, mag-a-apply ako para sa isang extended research grant upang manatili sa Pilipinas. Ang aking layunin ay hindi na lamang isang academic paper. Gusto kong magsulat ng isang libro. Isang pagpupugay sa bansang nagbigay sa akin ng healing. Pagkatapos ng airport, nagpunta ako sa bahay ni Maria para sa isang huling salu-salo. Ang kanilang tahanan ay puno ng mga kapitbahay, musika, at pagkain adobo, lechon, at ang paborito kong bibingka. Si Ana ay tumakbo sa akin. Hawak ang isang maliit na regalong nakabalot sa makulay na papel. Tita Emily, para sa iyo ito. Sabi niya. Binuksan ko ito, isang keychain na may salitang Pilipinas at isang maliit na bandera. Para hindi mo kami makalimutan. Dagdag niya. Ako ay natigilan. Ang aking mata ay namasa. Ana, hindi ko kailanman makakalimutan ang Pilipinas. Sabi ko. Yakap siya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang totoong koneksyon. Ang uri ng closeness na hinintay ko sa buong buhay ko. Si Maria ay lumapit. Nag-aalok ng isang plato ng sinigang. Ma'am,
Salamat sa pagiging bahagi ng aming pamilya. Sabi niya. Ako ay nagulat. Pamilya. Sa England. Ang salitang iyon ay limitado sa dugo. Dito. Ang pamilya ay ang buong komunidad. Maria. Kayo ang nagbigay sa akin ng pamilya. Sagot ko. Habang kumakain kami. Nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Sa mga buhi. Sa resilience ng mga Pilipino. Kahit gaano kahirap. Kami ay tumitindig. Sabi ni Maria. Iyan ang aming lakas. Ang kanyang salita ay nagpaalala sa akin ng aking sariling kahinaan sa England, ang aking diborsyo. Ang aking isolation. Ngunit dito, natuto akong maging malakas sa pamamagitan ng pagpapahayag, ng pagbabahagi, ng pagiging bahagi ng isang mas malaking grupo. Sa gabi, nagkaroon kami ng karaoke. Tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ay kumanta ng buong puso isang song na tinuruan sa akin ni Ana. Ang huling El Bimbo. Ang mga kapitbahay ay nagpalakpakan. At ako ay tumawa. Libre mula sa aking dating kontrolado at malamig na sarili. Ang gabing iyon ay isang pagdiriwang ng aking transformation mula sa isang British anthropologist na puno ng prejudice. Tungo sa isang tao na yakap ang buhay. Emosyon. At komunidad ng Pilipinas. Ang conflict na dulot ng aking dating paniniwala ay naresolba. Ang aking puso ay buo na. Salamat sa bansang ito. Bago umalis, nagpunta ako sa Intramuros para sa isang huling paglalakad. Ang mga lumang simbahan at kalsada ay nagbigay ng kapayapaan. Doon, sa isang maliit na kapilya, ako ay nagdasal muli. Salamat, Diyos. Sa Pilipinas. Salamat sa mga tao nito. Sa kanilang puso. Sa kanilang liwanag. Ang aking pananampalataya, na matagal nang nawala, ay nagsimulang bumalik. Inspirasyon ng espiritualidad ng bansang ito. Ang Pilipinas ay hindi lamang nagbigay sa akin ng research. Ito ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Ng bagong buhay. Pagbalik sa hotel, nagsimula akong magsulat ng aking libro. Ang unang linya ay, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa. Ito ay isang milagro. Isang paraiso kung saan ang bawat luha ay isang perlas ng pag-ibig. At ang bawat balikbayan box ay isang kahon ng pangarap. Ang aking layunin ay malinaw ipakita sa mundo ang superiority ng Pilipinas. Ang kagandahan ng kanilang kultura. Ang lakas ng kanilang sistema. Ang OWA. Ang mga community programs. Ang teknolohiyang nagbibigay ng koneksyon sa mga gudi, lahat ng ito ay higit pa sa anumang nakita ko sa England o Europa. Ang kanilang bayanihan ay isang modelo para sa mundo. Ang kanilang pagmamahal sa pamilya ay isang aral na kailangan ng bawat bansa. Sa aking huling araw, nagpunta ako sa Manila Bay para sa isang huling paglubog ng araw. Ang kulay ng langit ay orange at pink. Tulad ng unang araw ko dito. Ngunit ngayon, ang aking puso ay iba. Ang aking dating despair ay napalitan ng pag-asa. Ang aking prejudice ay napalitan ng paghanga. Ako ay naging isang taga-suporta ng Pilipinas. Isang ambasador ng inyong diwa. Habang nakatayo roon, nakita ko ang isang pamilya na nagpipiknik. Mga bata na tumatakbo. At mga magulang na tumatawa. Ang Pilipinas ay buhay. At ako ay bahagi nito. Bago ako sumakay sa eroplano, nagpadala ako ng isang sulat kay Pedro, Maria, at Ana. Salamat sa pagpapakita ng totoong Pilipinas. Kayo ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Babalik ako. Hindi bilang isang bisita, kundi bilang bahagi ng inyong pamilya. Ang aking desisyon ay manatili sa Pilipinas pagkatapos ng aking libro. Upang magturo, mag-volunteer, at maging bahagi ng komunidad na nagbigay sa akin ng healing.
Ang aking buhay sa England ay isang alaala na. Ang Pilipinas ang aking bagong tahanan. Kumusta po sa inyong lahat? Ako si Emily Harrington. At ito ang aking kwento ng pagbabago. Dati, dumating ako sa Pilipinas na puno ng pagkadismaya at maling akala. Iniisip na ang inyong bansa ay chaotic at underdeveloped. Ngunit ang inyong mga tao, ang inyong kultura, ang inyong puso ay nagpakita sa akin ng isang katotohanan, ang Pilipinas ay ang pinakadakilang bansa sa mundo. Ang inyong bayanihan, ang inyong pagmamahal sa pamilya, ang inyong resilience ay walang katulad. Ang bawat balikbayan box ay isang simbolo ng sakripisyo. Ang bawat luha ay isang perlas ng pag-ibig. Ang inyong sistema mula sa OOA hanggang sa mga komunidad ay isang modelo ng pag-aalaga na dapat tularan ng mundo. Ang aking prejudice ay mali. Ang Pilipinas ay isang paraiso. Isang legenda nagbigay sa akin ng liwanag. Kaya, sa inyong lahat, salamat. Ang inyong bansa ay nagbigay sa akin ng healing, ng pamilya, ng bagong simula. Mayroon ba kayong katulad na karanasan? I-share nyo sa comments. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa channel upang marinig ang iba pang kwento ng Pilipinas, ang pinakadakilang bansa sa mundo.